diyan, makinig ka lang. Lagi lang ako nasesenda nun mens, tapos kasama ako sa GC kahit hindi naman ako Wolves. So ngayon mga mens, nakaka-overwhelm siya, nakakakilig na isa na po tayo sa mga speaker ng Team Wolves. Oh my God, kinikilig ako. Ayan, so start na tayo mga mens, baka tumagal pa tayo, no? Hello po, Mentor Lian? Jillian po ba yan o Lian S. De Jesus? Ayan. Hello po mga mens. So, ayan, nandito yung aking mga kapatid. Mga kapatid ko sa ibang ina. Ayan. So, share lang po ako mga mens. Hello po, Mentor Madi. Ayan. So, mabilis lang naman po itong mga mentors. I hope kahit pa paano may makuha po kayo sa akin kahit na alam ko po na sobrang gagaling na po ng Team Wolves. So, hindi nyo po siguro ako makita. Nasa iPad po kasi ako ngayon mga men. So, wait lang. I-ano ko lang po itong. Ayan. So, ayan mga mentors. I am Mentor Franz. Pero nakikita ko po kayo dito sa aking mobile phone. So, don't worry mga mens. Hindi po kasi ako sanay mga mens na hindi ko kayo nakikita. So, thank you so much po sa mga naka-open ng camera. Hello po, Mentor Kat. Di ba? Ayan, hello po, Mentor Ezra. Ayan, Mentor Kat, miss ka na po namin dito. Ayan. So, by the way, mga mentors, ayan po, ako po ang pinaka-cute sa aming magkakapatid. So, ayan, mga mens, bunso po tayo, mga mentors, pero single mom po yung aking mama dahil nga po sa makabilang bahay po ang aking tatay. OFW po siya. Siya po ay isang musician po abroad at naligaw po, hindi na po nakauwi. No? So, titinaguyod po ako ng aking mother, single mom po, and actually madami po akong kapatid. No? So, mga 5 po siguro sa ibang ano, no? So, ayan po. Pero yun nga mga mens, isa sa mga deepest why ko yung aking mama. And mga mentors, ako po ay isang BS Electrical Engineering student at the same time, programmer din po ako mga mentors. Bakit po na mindset tayo na bakit dalawa yung course mo mentor France o kaya bakit parang panglalaki yung mga trabaho? Kasi yung course, kasi mga mentors, parang na mindset po sa akin, kapag engineer ka daw, malaki ang income. Meron po bang mga engineer po na nandito? Ayan po. So, pag engineer ka daw po, malaki daw po yung income. At kapag programmer ka daw po, in demand ka sa mga malalaking company kasi kailangan ng mag-aayos ng system and so on. So ngayon, parehas ko pong inaaral mga mens and at the same time po, since hindi tayo mayaman, tayo po ay scholar. So, CHED scholar po tayo. And syempre, na mindset din po tayo na sa paglaki po natin, kailangan natin galingan sa pag-aaral para daw po makahanap ng magandang trabaho. Di ba po? And ma-promote, magkaroon ng magandang income. So, yan mga mens, baka po may mga katulad ko na naka-plug in ngayon na estudyante or baka may mga anak po kayo, pamangkin, no? Baka makarelate po din sa akin. So, yan mga mentors. And then, diyan po sa school ko, 2 hours po ang biyahe ko niyan from Makati to QC po yan. And then, bata pa lang ako mga mentors, maaga na po tayong na-expose sa mga talent agency kasi yan po yung mga pumupunta sa mga schools. So, pumupunta sila sa mga schools, sabi baka daw ma-discover. So, syempre, akala ko po dati kapag mag-aartista ka, malaki ang income. Pero actually, mga mentors, negative talaga yung, kumbaga, labas ka na lang ng labas ng puhunan. Kasi yung pamasahe mo, papunta ng shoot, yung workshop mo pa, yung mga ganun mga men. So, hindi pala siya worth it. So, 13 years old ako, mga mentors, yan na po yung the dance sport tayo kasi diyan kumita po ako 2,000. Biruin niyo po as 13 years old, ang sahod, ang allowance ko lang po niyan ay 20 pesos, 30 pesos. So, para sa akin, malaking bagay na po yung 1,000, 2,000. 'Di ba? Hindi ko po alam kasi alam ko mayayaman po mga Team Wolves kaya baka 'di ba po? Maliit lang po 'yun sa inyo, no? So, yan po, nagbanda rin po tayo before, nagfi-freelance aspirant po tayo, and then nag-i-event singer din po tayo. So, baka may mga ikakasal po sa inyo diyan. Joke lang po mga mens. So, yan po. Diyan naman mga mentors, ang sinasahod ko po diyan ay 800 pesos to 1,000, minsan 1,2, depende po kapag bibigyan ng tip. So ngayon, nagpa-part-time din po ako na mag-assistant sa mga eyewear, sa mga salamin. 500 pesos po, 9 hours ka po to 10 hours na nakatayo.
And then nung legal age na po tayo, matigas po kasi ulo ko mga mentors, eh. Gusto ko sabi ko kaya ko naman, so ba't ayaw ko payagan magtrabaho? So siyempre yung mama ko, "Hindi mag-aral ka, focus ka sa pag-aaral mo." Pero kaya pang mga mentors nung 18 years old na po tayo, talagang ilang araw lang po after ko mag-birthday, kumain po ako sa McDonald's and then sakto may dala akong resume, nag-apply na po ako kaagad. So yun mga mentors. And then na ano po tayo, akala ko mga mentors madali lang, especially kung isasabay po sa pag-aaral. Yung pala mga mentors, diyan ko po na-experience yung trabahong panlalaki po and trabaho mo din. So diyan mga mens baka po may mga nagtrabaho dito sa mga fast food or may mga nag-iisip pa na katulad mga estudyante diyan na naka-plug in baka nagbabalak ka pang magtrabaho. So coming from your ate, so wag na, wag mong subukan. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo, 'di ba? So dito mga mentors, biruin niyo po nagma-mop po ako diyan ng buong lobby, nagtataas ng mga chairs, nagbubuhat ng mga ano, mga mens ang payat-payat ko po. Tapos nagbubuhat po ako ng mga container ng ice cream kasi sa dessert corner po ako. So naglilinis ng CR, nagma-mop, tapos mga mens ang sahod ko lang po 400 kasi nga po estudyante daw po ako. So part-time. So parang 400 yun lang po yung sinasahod natin. So ngayon mga mens, ayan, nung pandemic po, 18 years old na po din ako niyan. Ang trabaho ko na po niyan mga mens sa e-commerce naman po. Taga-encode po ako mga mens. Akala ko taga-encode lang po ako pero ang ending mga mens, ako taga-inventory, ako taga-process ng order ng Lazada, Shopee, taga-sagot ng inquiry, yung gano'n mga mens. And then ako na rin po yung gumagawa ng mga ako na rin po gumagawa ng mga weekly sales, monthly sales, daily sales report po ng company. And take note mga mens, diyan ko rin po na-experience na nagtatrabaho ka pero ano lang po, thank you lang po yung overtime. So sino po yung nakaka-relate? No, baka nakaka-relate po ba kayo? Na nagtatrabaho po tayo tapos thank you lang, 'di ba po? Thank you lang at pero meron naman mga mens, ayan yung KFC po. So yan po yung incentive ko, mga mens. No, yan po yung nakuha nating incentive. And then ngayon mga mens, naghanap na naman po ako ng other work. Naging virtual assistant po ako, naging tech support po ako sa BPO company, naging data entry associate po ako sa isang law firm company sa Florida. At ano, mga mentors, diyan po biruin niyo hindi ko linya yung sa law firm. Pero mga mens, tinatrabaho ko po yun. Kami nag-a-analyze ng mga mortgages, utang ng mga company sa Florida, and so on po. So, dyan nyo po marirealize, mga mens, dyan ko rin po na-realize na wala po pala sa linya yan. Tama po ba? Kasi mga mentors, ang pangarap ko po talaga maging doktor o kaya maging performing arts po. Performing artist. Pero napunta po ako sa mga ganyang field of work. Kasi yung mindset ko po diyan mga mentors, 'pag marami kang work experience, mas mabilis ka pong makakatanggap ng trabaho, mas mabilis kang ma-accept sa trabaho. Tama po kasi na-experience ko po yun, eh, mag-a-apply ka pa lang tapos tatanungin sa'yo kung, tapos ka na ba sa pag-aaral, may experience ka ba, bago ka tanggapin. Tapos 'pag hindi nila narinig yun sa'yo, ligwak ka kaagad. Kahit na hindi pa nila nakikita yung skills mo. So, yun din mga mentors. And diyan mga mens, diyan ko na-experience 13 hours po ako nagtatrabaho to 14 hours. Wala pa po dun yung oras mo sa pagbiyahe. Diyan ko po natutunan makipagsapalaran sa jeep, ipaglaban ng seat. 'Di ba mga mens? Yung talagang tinakbo mo, 'di ba? Nakipagsiksikan ka, 'di ba? So, diyan 'yon mga mentors. Diyan ko rin po na-experience yung sinasabi ng mga nagtatrabaho po na kahit na umuulan, kahit na baha na kailangan mo pa rin pumasok sa trabaho. 'Di ba? Yung kahit na masama yung pakiramdam mo, wala kang choice kasi po ayaw mong mabawasan yung sahod mo. Tama po ba? So, dahil ayaw mong mabawasan yung sahod mo, pipilitin mo yung sarili mo na makapasok and hintayin mo na lang ulit yung rest day mo para dun ka na lang ulit makakapagpahinga. 'Di ba? And diyan mga mentors, feeling ko hindi po ako nabubuhay. Kasi po, 'di ba, nagtatrabaho ako para sa mama ko, pero hindi ko na po nakakausap yung mama ko, hindi ko na nakaka-bond, yung mga gano'n. Kasi uuwi po ako, tulog na siya. Then paggising ko, tulog na po yung mama ko, minsan nasa work. So, wala talagang time. So, ngayon mga mens, napunta po ako sa I Am Worldwide. Baka marami pong maka-relate. Napunta po ako sa I Am Worldwide dahil meron po akong autoimmune disease.
10 years old pa lang po nung na-diagnose ako niyan. Mga mens, parang nangyari po niyan is parang kay Miss Maritoni Fernandez po. Ang mama ko po kasi ay nagkaroon ng health card. Since ako ay galing probinsya, akala ko po sosyal magpa-check up sa St. Luke's. So ngayon, ang mama ko po ay nagpa-full body check-up po. Ako din. Sabi ko, ay, pa-check na nga din ako. Ang mama ko po, clear. And then, dun po na-find out na may abnormalities po pagdating po sa blood counts ko, sa platelets ko po. Dun na po ako mga procedure like MRI, bone marrow analysis, na akala po is leukemia. So, madami po. Yan po, no? And labas-pasok po tayo lagi sa hospital. Bumagsak lang po talaga yung katawan ko that time, mga mens. And then, after 6 years po, actually po, 4 to 6 years, dyan na po nagkakaroon ng mga mitral valve prolapse na naging rheumatic heart disease po. Dahil lang po yan sa tonsillitis, mga mens. So ngayon, kung may mga anak po kayo, mas maganda, wag nyo na po silang painumin ng mga chocolate powder sa labas. I-chocolate barley nyo na lang po sila, mga mentors. No, mas healthy pa. And ayan po yung tinuturok sa akin every 21 days po. Bukod pa po sa mga pills na tinetake ko. Kasi yan, mga mens, kaya baka maguluhan po kayo sa itsura ni Mentor Fran sa mga memories. Kasi po, minsan mataba, minsan mapayat, minsan sobrang payat. Diba? So, yun, paiba-iba po, mga mens. Kasi wala akong choice kung hindi mag-take po ng meds. Minsan 24 pills po per day, minsan 12 pills. Depende po, mga mens. And nakakaano dyan, mga mens, kasi nahihilo ka, nasusuka ka na parang ewan po, tas nagiging bipolar yung mood mo. And na-find out ko rin doon, mga mentors, na kaya po pala ako nagkaroon ng severe depression that time at 16 po ata o 15, o withdrawal, yung mga ganun, mga mens. Because dun sa gamot ko po, meron siyang ganung effect na kapag tinatanggal po yung gamot sa akin, nagiging bipolar yung mood, bigla ka nalang iiyak kahit wala ka naman dapat ikaiyak. So, mahirap magkasakit at mahal po magkasakit. Alam niyo po, mga mens, naawa po ako sa mama ko kasi at young age, nakikita ko po siya na, alam niyo po yun, yung pumupunta po kila Mayor Binay, kasi taga Makati po kami. So, pumupunta po siya kila Mayor Binay para lang po pang MRI ko, pang bone marrow ko, tapos po, pang 2D echo ko. May times pa, mga mens, na kailangan kong dikitan 24 hours ng machine para po ma-monitor yung heart ko kasi may times po, 11 years old ako nun, na nagsa-stop po siya ng beat every 7 seconds. So, ganun, mga mens, mahirap po magkasakit. So, kaya hindi ko rin po masisi yung sarili ko kung bakit po at young age gusto ko po agad kumita ng pera. Yun siya, mga mens, no? And nakakatuwa lang po kasi yung 11 years of battle turn into 3 months lang po na pagtitake po ng barley. So before, mga mens, kailangan ko pa pong magpa-check up bago magpalinis ng ngipin at mag-take ng 4 na amoxicillin. Pero ngayon, mga mentors, barley na lang po yung katapat natin. 'Di ba? So thank you so much talaga po sa barley. And alam nyo, mga mentors, ako po, mga mens, meron po akong friend na nag-introduce sa akin ng barley pero hindi ko po siya makontak. Ngayon, napakaswerte niyo po kung kakilala niyo po yung napamemberan niyo. Kasi, mga men, si Mentor Aryan po, nag-chat lang po ako sa page. Ang chat ko, hello, magpo-purchase po ng package. O, di ba? Parang nakakahiya. Hindi ko kasi alam na milyonaryo pala yung kausap ko. 'Di ba? Sabi ko po, magpa-purchase lang po ako ng package. And that time, mga mentors, hindi ko pa po kilala si Mentor Aryan. And sabi ko nga po, akala ko, mga mens, na utakan ko po yung pinagbilan ko ng barley. Sabi ko, dun ako sa pinakamababa. Buti na lang silver package lang po yung alam ko nun, no? So, sabi ko po, magbabayad na ako kaagad, ipalala move na lang. Pero, mga mens, nagsisi po ako. Mga mens, pagpunta ko dun sa office, nagulat na lang po ako kasi sabi ko, baka parang ang yaman nung kausap ko. Tapos po, pinasakay ako sa BMW. 'Di ba? So, that time, nung aware na po tayo na top mentor pala siya ng company, marami siyang napamillions under organization kasi nagpakilala din po siya nun eh. So, ngayon, mga mentors, nung na-invite po tayo na mapunta po sa Music 21, hindi ko po alam kung anong meron diyan. Kaya kung may mga yep po kayo, maganda po i-associate niyo po sila, mga mentors. Talagang that time po, nahiya kasi ako tumanggi kay Mentor Aryan. Kaya po sabi ko, sige, that time wala po akong work.
and wala po akong school nun. That time mga mens sa ano ko po, sa right side ko nandun po si Mentor Claire and sa kabilang side ko po nandun si Mentor Carlo sa upuan. Hindi po ako aware na sila po ay top mentor. So sabi parang nakikipagtawanan pa po ako sa kanila nun. So ngayon mga mens, car declaration po yan that time and that time na libre po tayo ng pagkain. So ngayon nahiya na naman po ako tumanggi. So dito mga mens, medyo nagugulat ako kasi sabi ko, "Ano yung mga napapakinggan ko?" Sabi lang is umattend lang ako, makikilala ko yung mga kaedad ko, and then nagugulat po ako dun sa mga nakikita ko na parang ang saya-saya nila. Parang gano'n, ang saya-saya nila, parang wala silang iniisip na, "Hala, may trabaho tayo mamaya." Yung mga gano'n po mga mentor. So, na-invite na naman po ako mga mens dito po sa Fire Up event po ng Blast. That time mga mentors, sinikap ko lang po makapunta kasi nga po nahiya po kay Mentor Aryan. Wala po akong speaker na pinakinggan at wala pong kakilala that time. Si Mentor Aryan lang po. Nakaupo po ako sa pinakadulong-dulo. And alam ko rin po, nung panahon na yan, meron din po si Mentor Kent din ay na-invite din po that time sa event na yan. Isa rin po sa na-fired up. Kung si Mentor Kent po, ayan sa aking kapatid, hello. Si Mentor Kent po ay na-fired up po dahil sa isang 17 years old na naglabas po ng sasakyan. Ako naman po, talagang na-inspire po sa Porsche po ni Mentor Claire po Honey Villapa. Kasi mga mentors, pangarap ko po yung sasakyan na yan mga mens. And then, nagulat na lang po ko, biglang nandun sa screen. Tapos, kilalang-kilala ko po yung mukha ni Mentor Claire kasi katabi ko siya. Siya po yung nanalo sa Hep Hep Hooray. Kaya po kilalang-kilala ko siya nun. So, sabi ko, "Grabe, anong meron dito? Bakit nasa kanya yung pangarap kong sasakyan?" So, diyan mga mentors, nasugatan po ko. Kahit na ang tawag po sa akin ni Mentor Claire that time ay Francine, okay lang. Basta may France pa din. So, yan po mga mens, hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yan at ang sabi lang po ni Coach Mike nun, kahit hindi ko maintindihan, sabi niya po nun dapat France dumating yung time na vision mo yung sarili mo nandiyan ka sa stage. So sabi ko, "Okay, okay po." Sabi kong gano'n po, eh, nahiya nga po ako umuwi kaagad so inintay ko pa talaga sila. So 'yan mga mentors and hanggang ngayon mga mens everytime na sasakay pa rin po ako diyan mga mens. Actually last time po nung pinag-drive ako ayan thank you so much po Mentor Claire kasi pinayagan po tayong i-drive yung sasakyan niya mga mens. Naiiyak pa rin talaga ako. So 'yun mga mentors and then eto pa mga mens, hindi ko pa rin po ginawa yung business. Talagang pumupunta lang po ako ng office para lang po bumili ng barley. Yun lang po talaga yung purpose mga mens 'no, so bumili lang ng barley. Pero eto mga mens, nung time na 'to, October po ata 'to mga mentors, may thesis po ako niyan. Sobrang stress po ako sa work, stress din po ako sa school. Tapos po na-OTS lang po ako ni Mentor Aryan, sabi niya nun, "Franz, punta tayo ng vegan. Punta tayo ng vegan, bukas mag-empake ka na." Sabi ko, "Magkano po yung budget?" Sabi niya, "Wag mo nang intindihin." So that time mga mentor, sabi ko, since first time ko pong makapunta ng vegan, sumama po ako. And mga mentors, grabe po yung experience diyan sa vegan kasi mga mentors, diyan, ang naalala ko lang po that time mga yung word na ang sarap po mag-I am worldwide. Mga mentors, ang sarap po mag-I am worldwide. Mga mens, hindi ko po mga ka-close yung mga kasama ko po diyaan. Ayan sila Mentor Jazz. Alam niyo po ba si Mentor Jazz, hindi ko naman po siya kakilala pero binigyan niya po ako ng notebook na maliit na hanggang ngayon nasa sa'kin pa rin po. Ang nakalagay po dito mga mentors, "Good luck on your journey." Oh, 'di ba? Tapos mga mens, nabigyan niya ako niyan ng free na chocolate na barley. Akala ko po nun sabi ko, "Hala, yaman-yaman niya talaga." Libre akong chocolate barley mga mentors, 'di ba?
Tapos ayan po sila Ate Ruby, 'di ba? Sila Mentor Claire, nakasama ko po sa kwarto. So, yun mga men, sobrang saya po nung experience na 'yan. Kaya nung nakita ko po si Mentor Brian, ayan, nasa na yung aking sis. Sis. So, kung nakita ko po nandiyan siya sa vegan, sabi ko nakakamiss po bumalik. 'Di ba? So, diyan nakasama ko po sila Mentor Kat, nag-TikTok po kami diyan, 'di ba? So, yun, masaya mga mentors. Kaya sabi ko, um, parang medyo nagkakaroon na po ako ng mind na ng ano sa sarili ko po na bakit kaya hindi rin ako mag-I Am Worldwide. 'Di ba kasi sila nga po mga hindi ko naman po sila kakilala pero ano po, pero ang sarap-sarap po nilang kasama. Tapos nabaliw po ako that time kasi po live clicking po si Mentor Chris. Alam ko po 300,000 po 'yun ta's nag 1M na po siya nun. Yun po yung naalala ko mga mentors and yung testimony po nung kay Mentor Kat. So yun mga mens, and then, dun na po ako nag-decide. Actually medyo natagalan nga po, eh, natagalan mag-decide, eh, kasi nag-decide po ako January pa, February. So yung decide pala mga mens, napakaimportante pala po yung word na yan. Sobra, mga mentors. Kasi especially mga mens kapag hindi ka po sigurado at hindi mo po alam kung saan ano talaga yung gusto mong gawin, maliligaw ka talaga mga mentors. And dito mga mens, nag-decide po ako, 'no? Pero bago 'yan mga mens, meron akong kwento. So, di ko po alam kung napakinggan niyo na po 'tong kwento ni Mentor Franz. Pero always ko 'tong shini-share mga mentors. Dito mga mentors, meron po ditong, aso, 'yan, cute na aso. Ngayon po mga mens, bigay tayo ng example, tatawag ako mga mens. For example po si Mentor Len, ayan favorite na Mentor Len. So for example po si Mentor Len, dumalaw po kila Mentor Marquis. Hello, Mentor Marquis Conroy. Lagi na lang po ko binabati niya. Napaka-generous din. Ayan po. Sabi niya, Mentor Chris, Mentor Marquis, pwede ba makiinom? Sabi ni Mentor Len. Ngayon, syempre napakabait ni Mentor Marquis. Sabi niya, of course, Mens Len. So ngayon, nakiinom po si Mentor Len. Sabi ni Mentor Len, bakit ang ingay-ingay naman ng aso mo, Mentor Chris? Sabi niya ganyan. Sabi naman ni Mentor Mary Chris, kasi means natutulog siya sa may pako. Sabi naman ni Mentor Len, bakit naman siya sa pako natutulog, eh, 'di ba ang sakit-sakit diyan matulog? Sabi ni Mentor Mary Chris, kasi sabi niya hindi pa daw gano'n kasakit. So ano pong point ni Mentor Franz? Eto sa akin 'to mga mens ha, based din sa experience ko, napu-push po kung gawin yung isang bagay especially kapag po yung, hirap na hirap ka na, 'di ba? Minsan gano'n din tayo mga mentors, gagawin lang po natin yung isang bagay kapag hirap na tayo, 'pag po parang sawang-sawa ka na, ayaw mo na, 'di ba po? Kaya po mga mens sa paghi-hit ko ng sasakyan din, yun po yung una ko yung in-apply ko din, mga mentors. Kasi alam ko po sa sarili ko na hindi ako mapu-push na gawin yung isang bagay. Minsan dun tayo napu-push dun sa emotional pain, mga mens. So baka may iba po sa atin na doon namo-motivate, yung iba through challenge, yung iba through penalty. Pero ako mga mentors, minsan talaga mga mens, ito yung ano ko, yung push ko. Kapag yung talagang pagod na ako, yung hirap na hirap ka na, dun po ako mas lalong namo-motivate. And then, eto na mga mens, January 15, nung pumunta po ako sa GGS para mag-observe kasi po nakasama ko po nun sila Mentor Claire sa birthday po ni Coach Mike. So nung nakasama ko sila dun ko po nakilala sila Mentor Kent, sila Jai, 'di ba po? Dun kami unang namusakal. Tapos sabi ko, "Hala, may mga kaedad pala akong kasama. So why not i-try ko na din mag-I Am Worldwide." Eto mga mentors, nag-drop out po ako sa school, February po 'yan. Nag-drop out ako sa school na wala po yung aking allowance na 120,000. Supposed to be may makukuha pa po sana ako kasi inabonohan ko po yung tuition ko pero wala po. And then po 2-3 lang po yung nakuha ko sa trabaho ko kasi nga po immediate resignation. At nung pumunta po ako sa GGS po, 1,000 pesos lang po yung pera ko nun. Tapos hindi pa po actually nagpaalam naman po ako sa mama ko, pero sabi ko mapupunta na ako ng GGS bukas. Yun na mga mens, kasi alam ko hindi po ako papayagan, eh, kasi nag-iisa po akong babae. So yan mga mentors, and then dun na po ako nag-decide, ayan na po yung aming,
fresh start, humble beginning. Wow! 'Di ba po? So yan mga mentors, I know kilala niyo po yung mga faces na nandiya-diyan. Sila Mentor Maddie, 'di ba 'pag pupunta po sila nagsinigang kami. Ayan, grabe ang pogi ko diyan. Yes, Mentor Kent, 'di ba? Yan yung time na talagang ano po kami mga mens, araw-araw po kaming nasa office, araw-araw po kami naglalakad. Intentionally na naglalakad po papunta sa office kahit puwede naman po kaming isabay, 'di ba? So, bakit po? Sabi ko nga po kanina mapu-push po kung lumabas po kumbaga ma-push ako kapag po yung pagod na ako. So, gusto ko pong pagsawaan ng mas maaga yung paglalakad, pagco-commute, yun mga mens. Kaya talagang kami po pati kapag po, diyan din po na-practice yung pagba-budget namin, 'di ba, yung pinaghahatian po namin yung pansit kanto na may itlog. Doon mga mentors, diyan talaga mga mens may-experience mo yung walang-wala ka para ma-value mo yung 'pag meron ka na. Kasi madali lang sabi nga ng mga mentors, madali lang pong kumita ng pera. Pero kasi kami mga mens, mga bata po kami, so kahit nabigyan mo kami ng let's say 10,000, 20,000 malaki na sa amin. Ngayon, paano namin siya ima-manage? Yun kasi yung question eh. So diyan mga mentors, diyan namin na-experience yung alam niyo po yun, sobrang sobrang blessed po ng Wolves kasi po si Mentor Claire po yung mentor niyo. Kasi mga mens, ako hindi naman po ako taga-Wolves pero yung incentive po nila na makapagpa-copper ka lang, may avatar ka na kahit si Mentor Ken tulog, 'di ba po? So 'yan, 'di ba? May tapos po yung avatar lang ang incentive na libre pa kami ng food, ng meal, 'di ba? Tapos makapagpa-silver package ka lang, may ₱1,000 ka. Yung mga simpleng ganyan mga mens. And alam niyo po mga mens talagang hulog ng langit po si Mentor Claire para sa amin kasi mga ano talaga kami before mga mens, yung talagang minsan once a day na lang ang meal, mga gano'n. Talagang ano, talagang sobrang saya po namin kapag biglang magcha-chat ng mga bebe, "Nagluto ako dito." Winter Kent, 'di ba, "Magluto ako dito, akyat kayo dito, may hotdog." O akyat kami do'n mga mens, sa kami magluto, ganyan. Sobrang saya mga mens na mahirap. Kasi hindi naman talaga ano, eh, hindi naman talaga madali. Pero ito yung mga mens hirap na worth it. Nakita niyo po diyan mga mens, 'yan po yung time na dinuro-duro po kami ng isang mayamang kliyente na sinabihan po kami na bakit siya bibili sa'min, eh, mga bata kami ta's pagkakaperahan lang daw po namin siya. Mga mens kasama ko 18 years old, 15 years old ta's ako 21 ako that time. So, that time mga mens, alam niyo po after kaming ma-reject ng harap-harapan ta's sabihan po kami na sa sobrang yaman niya is kaya niya kaming ibenta, dinaan po namin sa lugaw. Naglugaw po kami nila Mentor Ken. Yung that time po wala na nga kaming kain, naglakad kami from GGS to office, office to Robinsons Galleria. Nagmonumento pa kami that time mga mens, tapos hindi pala kami makakabenta. Pero okey lang, kasi sabi nga habang na-e-experience mo yung mga na-experience before ng mga mentors, ibig sabihin parang kahit papaano lumalapit ka na. 'Di ba? Kahit papaano mga mens, ibig sabihin nasa tamang path ka na kasi na-e-experience mo po yung mga na-experience din ng mga top mentors. Kami po yung nagsasara ng office, kaya po mga mens, pansin niyo po sa video shoot ko medyo nognog po ako, hindi pantay ang kulay. Kasi araw-araw po kami naglalakad ni Mentor Ken. And 'yan po, umulan man or umaraw, may kasama man kami or wala, may kasabay man or wala, sila Mentor Marlene, iba pang mga mentors, araw-araw po kaming nasa opisina, 'di ba? So, 'yan mga mens and then diyan ko rin po na-experience eto, mga mentors, yung dito kailangan mong gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin. Sobrang blessed ka kung lagi kang pinagho-host ng mentor mo, kung lagi kang pinag-a-IVP ng mentor mo, kahit na magaling naman na yung mentor mo pero ano, ikaw pa rin yung pinag-a-IBP para ma-expose ka, para mas lalo kang gumaling. At the same time, kapag na-close deal mo yung client niya, 'di ba magkaka-confident po tayo sa sarili natin na, kaya ko na makapagpa-pay in, 'di ba po?
And that time mga mens, yun naaalala ko pa nasa McDonald's po kami niyan, nanginginig po ako niyan, pero sabi ko nga, yes mentor po tayo. Pagdating sa pag-yes mentor mga mens, kailangan pala hindi lang basta yes mentor, kailangan yes mentor with action. Kasi baka mamaya, yes means, opo means, tapos hindi naman po natin ina-apply. Like, pag nagte-training po tayo, ang dami po nating ina-attenan na mga trainings, but the question is, alin po doon yung in-apply na po natin? Kasi minsan po attend ng training, sobrang sipag natin mag-training, ang dami nating notes, 'di ba? Tapos ni isa wala po tayong na-apply. So, yun pala yun mga mens. Pero yun yung po unang hosting ko. Hindi po ako tinuruan mag-hosting. Napakaswerte po natin mga mens kung tayo po ay tinuruan ng mentor natin mag-host. One-on-one pa tayo. Kasi alam ko sa team po nila Mentor Mary, ayan, ang sipag po ni Mentor Mary, inaaraw-araw pa niyan before sila Mentor Rian, sila Mentor Ken, sa pagte-training ng IBP. 'Di ba? Napakaswerte niyo po kasi ako hindi po ako tinuruan mag-IBP, hindi ako tinuruan mag-hosting. Sabi lang po, manood ka, aralin mo, ikaw ang host. Yun lang. Kaso minsan kasi mga men, sa sobrang bait din ng ating mga mentors, sa sobrang blessed natin sa mga mentors natin na na ano po natin na over ano po natin na take for granted. Ayan. So ngayon, mag-type po kayo, mag-thank you po kayo sa mentor nyo kung sino po yung mentor nyo. Thank you, mens. Oh, I love you, mens. Mga ganyan, di ba? Sweet ka naman sa mentor mo, mens. Kamustahin mo din yung mentor mo kasi baka may pinagdadaanan din yan. Di ba? So, ayan, mga mentors, dyan po, sa school, never ako nag-host, never, ayoko. Pero dito sa IM Worldwide, kailangan mong gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin for you to grow kasi doon ka po mag-grow, doon ka mas lalong madedevelop mga mentors. And ayan, so marami na pong nagti-thank you sa ating chat box. And eto mga mentors, ito po yung unang benta ko ng barley. Dito mga mentors, lumabas lang po ako ng bahay. May hawak lang po akong barley at may dumaan po na tricycle. Sabi lang po sa akin, ano yung hawak mo? Sabi ko, ay barley po, kunin ko po yung contact number nyo. And nabentahan ko, akala niya pa nga po Sante barley. 'Di ba? So, ganun lang pala kadali mga mens yung business natin. Sabi ko, hala, hindi pa ako nag-aalok, pero nagkabenta po ako. Tapos, sunod na benta ko mga mens, na-hospital po yung mama ko, na ER po siya. After 20 minutes kong pinag-take ng barley, nag-drop po yung kanyang blood pressure at yung kanya pong sugar, kaya nakalabas po kami ng hospital. Pinost ko po yun, nakabenta po ulit ako ng 2 box. Sabi ko, ay, ganun lang pala sa IM Worldwide. Ngayon, nakalibre po ako sa pagtitake ko ng barley. Doon po ako nag-start na magbenta. Kasi feeling ko nakakalibre po ako sa pang-take ko ng barley. Kaya mga mens, napakarami po nating ways of earning. Hindi lang po natin na ma-maximize. 'Di ba? Baka mamaya, once a day ka lang mag-post ng My Day. Once a day ka lang mag FB group. Or kaya naman, may TikTok live, hindi po tayo nag-TikTok. Mens, walang TikTok. Sa FB mo, nakapag-live ka na ba? Na-maximize mo ba yung FB Reels, FB My Day, Facebook group, Facebook page, yung warm mo, kakilala ng kakilala mo, followers mo, 'di ba? Eto mga mentors, diyan po kami namumusakal. Eto mga mens, ang story po nitong naka-pink po na yan sa may ano po, sa may right po. Diyan mga mentors, kami po ni Mentor Kent, ang baon lang po namin diyan ay pudding. Tapos po 20 pesos na lang po yung natitira naming pera that time. Actually, ako na lang yung may pera that time na 20 pesos. Tapos mga mentors, um, pinambili pa po namin ng paper bag ng IM. So, wala na kaming pera. Pero mga mentors, since may ginagawa ka, 'di ba? May ginagawa naman tayo eh, 'di ba? May ginagawa tayo, nakikita naman ni Lord kung ano yung ginagawa natin, kung talagang ginagawa ba natin yung negosyo, nagpo-prospecting ba tayo, nag-invite ba tayo, pumunta tayo ng office, 'di ba? Mga mentors, yung dalawa po na yan ay pipi at bingi po. Pero nabentahan po namin ni Mentor Kent ng 2 box. Ngayon, tig 500 pesos po kami. May pera na naman po kami. 'Di ba?
So, wala pong kumakausap sa kanila that time mga mentors and that time chinaga talaga namin mga miss, English pa kami ni Mentor Ken, 'di ba? Tapos mga mentors, punta kami ng MOA, punta kami ng San Juan Park, hiwalay po kami lagi 'pag namumusakal. Oh, gano'n. So, ngayon mga mens, ayan may nakuha po ako, janitor ng Philippine Airlines. Meron po ako eto nasa MOA po, nakatambay lang sa MOA, chinika-chika ko lang po kasi, gusto na daw po niyang mag-resign sa trabaho dahil nase-stress siya. So, nakuha ko po yung mga contacts. Eto po si tatay, nagbebenta ng buko juice. Ngayon, tinok ko din po si tatay, nagbebenta ng buko juice. Yung dalawa po dun, dalawang security guard ng McDonald's po. So ngayon, ang dami pala nating pupuwedeng makausap kung gugustuhin po natin na magkaroon ng kakausapin. And hindi po tayo dapat namimili. Kasi that time ang goal po namin mga mentors gumaling mag-present. Baka po kasi may mga bago, mga mens, na ang gusto kaagad nila kapag natutong mag-present makapagpa-PIN ka agad. Ako po kasi mga mens, ang goal ko po makapag-share. Makapag-share kung hindi ka man po mag-pay in sa'kin, okey lang, at least gumaling ako. Ngayon after nun assess, evaluate. Ano kayang kulang dun sa talk ko? Baka sinabi ko, "Give me 4." 'Di ba? Baka sabi ko sa kanya, "Give me 4," kaya hindi niya na-gets, 'di ba? Baka sinabi ko, "Amazing choco," 'di ba? Baka sinabi ko, "Asay barley," kaya pala hindi siya nag-pay in. So assess. Diyan mga mens, narinig namin si Mentor Jean nag-survey. Ngayon kami nila Mentor Ken, nila Mentor B, isip tayo anong script natin ngayon sa survey. Survey kami. Ngayon kahit nakakahiya sa simula, isang push lang naman eh, kaya mo nang ulit-ulitin. 'Di ba po? Sa simula talaga nakakahiya, pero wala kaming choice. 'No, kailangan ang ginagawa ko sa sarili ko mga mens, yung mindset ko po kailangan lagi akong walang choice. Gusto mong yumaman, wag kang maging mahiyain. Sabi kasi nila mga mentors, walang naging mayaman na mahiyain. Since gusto ko pong yumaman, gusto ko pong makuha yung result ng mga top mentors, kailangan ko rin pong tanggalin yung hiya, 'di ba po? And wala naman pong nakakahiya sa pagse-share ng barley, sa pagse-share po ng business natin, tama po ba? Ngayon, kaya pinagtataka ko ngayon mga mens, bakit may mga distributors pa rin na nagrereklamo na, "Mens, ayoko na, wala akong mabentahan." 'Di ba? Kasi mga mens baka mamaya isang beses mo lang naman na-try tapos tinigilan mo na. For example, sa pagti-TikTok, mga mens, 1 week po akong nagla-live sa TikTok nang wala po akong viewers, pero 3 hours po ako nagla-live 3 times a day. Pero tinuloy-tuloy ko po. After nun mga mens, first 2 weeks ko 26 boxes, another 1 month ko mga mens, ayan, mamaya ilalabas ko pala diyan mga mentors, 'no. So, dun ako nagtataka ngayon mga mens, ang dami po nagrereklamo na hindi daw makabenta, walang pay-in, walang makausap. Ngayon mga mens, baka kasi sarado po yung tindahan natin kaya po walang bumibili, 'di ba po? Baka mamaya po hindi tayo nagpo-posting. Pili ka po anong marketing po, saan ka? Mens TikTok muna ako. Kasi baka mamaya 'pag may nalaman po tayong bago, yun yung gagawin natin na hindi pa po natin nama-master yung isa. So ngayon naguguluhan po tayo, try hanggang wala po tayong nasubukan na talagang doon tayo. 'Di ba po? So diyan mga mens, eto pa yung technique mga mens, papasok po ako sa mag-aabang po kami sa labas ng Mercury Drugstore kung sino po may mahabang listahan po ng nabili sa loob, yun po yung kakausapin namin, 'yan. Tapos papasok po kami sa mga tindahan, kunyari bibili, tapos aabot ng flyer, yun po yung mga ano namin, strategy, 'no? Tapos po diyan pa namin na-experience mawalan ng cellphone, mawalan ng wallet, mawalan ng kung ano mga mentors, pero nagtuloy-tuloy po kami, 'di ba? Dumating din naman sa time na nanghihina po tayo and that time mga mens, eto po nakapag-conduct po ako ng grand business presentation. Since na-far up po ako sa vegan na business presentation, sabi ko, "Why not po na ako naman yung mag-conduct." Ngayon,
Eto may nakuha po tayo principal diyan. Ngayon mga mens, nakakatuwa kasi po ngayon nag-message po sa akin yung principal, negative na po yung mama niya sa kidney, parang nagda-dialysis, negative na po, normal na po lahat ng lab results at sabi niya po magbi-business na rin po siya. O 'di ba? So diyan kami may nakuhang principal, may nakuha pong mga teachers kahit user lang. Diyan ko po na-experience mga mens, 'no? And hindi po all the time. Kailangan laging kasama si mentor. Kailangan tayo rin po, kaya din natin mag-isa man tayo o may kasama. Kasi take note mga mentors, yung mga downlines mo, di ba ikaw po yung upline? So ngayon, yung mga downlines mo, sa'yo lang din naman nakatingin. So, kailangan kung anong pinaranas po sa'yo ng mentor mo, sinamahan ka sa ganito, pina-experience sa'yo yung ganito, ganun din po yung pa-experience natin. 'Di ba? And isa rin po sa mga natutunan ko, always po 'pag nagbi-business presentation, grand business presentation, ang nakatatak po sa mind ko na sinabi po ni Coach Mike, "Wag kang titingin dun sa pera." Kasi baka mamaya 'pag nagbi-business presentation tayo, ang mindset po natin kaagad ay marami kaagad magpe-pay in, marami kaagad bibili, eto kaagad yung mga ano, 'wag pong titingin doon sa pera kaagad. Ang goal po ng mga mentors, bakit kanila sinasamahan sa business presentation ng provincial para ipakita sa'yo kung paano tamang ginagawa yung business presentation ng grandmom. 'Di ba po? Grandma, yung mga ganyan, mga mens. Kasi minsan, ay nakakahiya, baka mamaya invite ko si mentor, walang mag-pay in. Yun pala yung purpose nun mga mens. Hindi para may ma-OTS ka kaagad para sa'yo, para matuto ka mga mens, para 'pag may downlines ka na at may grand business presentation, alam mo yung gagawin. Dapat pala may flyer, dapat pala may tarpaulin, dapat pala eto yung PowerPoint ko. Dapat pala iba yung PowerPoint kapag pala, depende pala sa kausap mo. Kasi baka mamaya offeran mo ng Jade, pangmasa lang pala yung kausap mo. Depende sa kausap. Minsan mga mentors, halimbawa po sa grand business presentation, binubukod po namin yung kapitan, kagawad, dun po kami nagbabagsak ng Jade Executive Package. Pero 'pag provincial, diyan na yung mga pangmasa, diyan mo na puwedeng ibagsak yung tita, may promo kami. Yung mga gano'n and then saka niyo po ito-turn into ano, minsan kasi yung iba nag-e-expect 'di ba diyan po sa business presentation na malakihan, gagastos ka talaga, 'di ba? And yung iba po sasabihin, "Ay ayoko mag-business presentation kasi gastos lang." Ngayon mga mens, mag-invest po tayo sa leaders natin para sa kanila naman din and para sa'yo. May mga natututunan din naman po tayo diyan, 'no? Katulad niyan, nag-invest po ako ng projector, nagpagawa po ako ng tarpaulin, 'di ba? Tapos mga mens, na-experience ko rin po na nailibre ko na po sila Mentor Aryan sa hotel na pinag-stayan nila. 'Di ba? So eto mga mens, yung dating pa isa-isang box lang po ang benta, yung nakapayong ako mga mens, share ko lang. Yan po bumabagyo niyan, ang benta ko po isang box ng barley, isang glutathione, pero hinatid ko pa po. 'Di ba fired up ako yan. Sabi ko, "Grabe payaman 'to, bumabagyo pero naghahatid ako ng barley." 'Di ba? And ito, dito na nga tayo babalik mga mens. Hindi, pangalawang pay-in ko po mga mens galing lang po sa My Day from Qatar po. Isang silver package, isang gold package, kahit na silver package lang po ako. So sabi ko, marami palang ways para pala makapagpa-pay-in. Ang first pay-in ko po, copper, warm market ko po. Second pay-in ko at third pay-in ko po, My Day ko lang mga mens. And then yung sunod na pay-in ko, nag-comment lang po sa post. So napakarami palang ways mga mentors. And eto po yung DHL, diyan ko na-experience mga mens. Alam niyo po yung parang sa mga Korean novela. Yung umuulan, tapos para pong gusto mong sumabay yung iyak mo sa ulan. Kasi mga mens, ang payat-payat ko po. Tapos mga mens, yan po yung bitbit ko simula po ng Green Hills Garden Square sa Krame, papunta po ng DHL. Tapos po umuulan. Tapos mga mens, nasira po yung mga paper bag ko. Tapos nahulog po yung mga barley, nagpulot po tayo mga mens. Gustong-gusto ko po yung umiyak mga mens. Sabi ko, ayoko na maglakad. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko na magkasasakyan, mga mens. So, diyan mga mens, yung ilan sa mga na-experience po natin and dumating po sa point na, yan po,
naghahatid po ako ng barley po from QC Makati to ayan, danas na danas din daw ni Mentor Len. So, naku Len, maglabas ka na ng sasakyan, malapit na yan. 'Di ba? Diyan ko rin po na-experience mga mens, from Makati to Laguna to Batangas to Cavite, yan po yung dala-dala namin para po akong Tweety Bird. 'Di ba? Kasi po hawak-hawak ko po yung mga paper bag. Motor lang po yung meron kami that time. And sabi nga, trabaho na walang arte. Yan po yung laging nakatatak sa mind ko, trabaho na walang arte. Kasi nakikita naman po natin sa mga top mentors yung present situation nila, na yun yung future po natin. 'Di ba? So ngayon, mga mentors, eto, naglalakad po ako from sa church, nagche-church po ako malapit sa may Araneta, Cubao, nilalakad ko lang po yun, kahit mag-isa lang po ako. Oh, mga mens, kasi mga mentors, unang-una mga mens, kailangan hindi ka man sabihan ng mentor mo may sarili kang palo. Unang-una, yun po yung isa sa mga attitude ng mga nagiging successful o yung mga top mentor. Pansin niyo po sa mga top mentor, hindi niyo na sila kailangan sabihan kung ano yung gagawin po nila. 'Di ba? Sila na po yung mismong kumikilos. And then, 'pag mga ano lang, siyempre iko-correct, "Eto means dapat eto gawin mo, try mo gawin yung ganito." Yun na lang yung gagawin sa mga ano po, hindi mo na kailangan sabihan na kailangan mag-prospecting ka, kailangan may talk ka, kailangan, maglabas ka ng resulta, kailangan mag-step up ka, mag-level up ka. No, hindi mo na kailangan paluin ng gano'n, 'di ba po? And dito mga mens, eto, pakalat-kalat po kami ni Mentor Kent sa office. Hindi po kami dapat kasama niyan. Kasi po dumating po sila Mentor Gina, galing ng Italy. Hello, hello po Mentor Gina kung nandito po kayo. Ayan po, no? Sila Mentor Gina po, kumuha po ng cheque that time. So parang ang alam ko po ay pupunta po sila kila Mentor May. So mga mens, hindi talaga coincidence yung mga nangyayari po sa buhay natin. Kasi kami po that time, 9:30, nasa office na po kami ng umaga ni Mentor Ken. Naghihintay na po kami doon and then isinama po kami sa bahay ni Mentor May. Diyan po, pumunta kami sa bahay ni Mentor May and then ang tumatak po sa mindset ko that time, buti na lang, no? Nandyan po sila Mentor Madi, ayan, si ano po, yung mga ibang mentors. Tinanong po nila, alam ko tinanong po nila bakit kailangan maglabas ng sasakyan, bakit kailangan mag-upgrade ng sports car, yung mga ganun pong question. So, yun po yung tumatak sa mind ko. That time, mga mentors, gusto ko nang maglabas ng sasakyan pero may doubt pa rin ako na kaya ko ba talaga, wala pa akong grupo, wala pa akong malaking income. So, kaya ko ba talagang maglabas ng sasakyan? Ngayon, mga mens, ang sabi po ni Mentor May, nung naglabas din naman po siya ng resulta, natakot din naman siya. So, nung naglabas siya ng resulta, natakot din naman siya. So, diyan ko po na-realize na kung si Mentor May, natakot din naman, may mga doubts din naman siya sa sarili niya. Kaya ko ba yan? Masusustain ko ba yan? Baka ganito, baka ganyan. Maraming ganon din sa mind niya. Nilagpasan niya yun mga mens, na-overcome niya yun. Kaya nandun siya sa posisyon na meron siya ngayon. So kung ako, magpapakain po ako dun sa takot ko, dun sa doubt ko, never ko rin po sigurong may experience yung mga kahit pa paano po na na-experience po natin ngayon. Di ba po? And grabe nga kasi si Mentor May, ang first ano niya po ay sports car kaagad. Tayo po, ako, normal car pa lang naman, sedan pa lang naman po yung sa atin. So, bakit po ako matatakot? And ito, sabi din ng mga mentors, kung natatakot ka sa monthly bill ng sasakyan, paano pa kaya po sa bahay? Di ba po? And sabi nga po, ikaw po yung titignan ng grupo mo. Unang-una, kaninong apoy po sila didikit? Siyempre sa apoy mo bago dun sa apoy ng mentor mo kasi medyo malayo na yung apoy nila. So, unang-unang apoy na didikitan is ikaw. Ngayon, mga mens, ikaw din ang unang titignan ng downline mo. So, tayo po yung magiging standard ng downlines po natin. And ayoko pong maging kawawa po yung mga leaders ko na pag nag-IBP po sila, walang mapapakitang resulta na yung mentor ko, car achiever. Mentor ko kahit pa paano give me 5, yung mga simpleng ganun po mga mens. So yun po, sabi ko, ngayon nung ang mindset ko na po ay para sa grupo,
doon ako mas lalong na-push, mga mens. So ngayon, yung mentors ko din po, ang sabi, maglalabas ka rin naman ng sasakyan, bakit patatagalin mo pa? Parehas lang din naman. Ngayon, ang resulta natin, mga mentors, pwede nating i-delay, pero hindi natin pwedeng lagpasan or iwasan. 'Di ba? So ngayon, pwede naman ako maglabas ng sasakyan after a year. Pwede naman ako maglabas ng sasakyan kapag rank up na tayo. Pero sa akin mga mens, hindi naman po sa ano ako, sa ano po ako sa ranks. Actually, believe po ako sa mga nag-rank up. Pero sa akin kasi mga mens, ang pinakamadali para sa akin that time, maglabas ng sasakyan. Kasi feeling ko, hirap po ako mag-rank since hindi ko po kaya magpa-pay in pa that time ng executive package. And para sa akin, ang mindset ko, malaki pa rin ang Jade package. So, yun. Pili ka lang mga mens. Ano yung pinakamadali sa'yo? Mag-rank up ba? Mag-hit ng first million? O magkaroon ng sasakyan? Pili ka lang. Okay? So, yan, mga mentors, medyo mabilis na lang po itong part na to. February po, nung tayo ay nag-full-time. March 2023 po, nung naglabas po tayo ng sasakyan. And ito lang po yung mga nakuha kong picture. First day ko po as member, nakikringe pa po ako that time kasi sabi ko, ba't kailangan pa mag-picture? 'Di ba? Pero buti na lang, nag-picture po tayo. And of course, picture po sa aking dream car and yung ating pong first car. Mga mentors, nag-give me 5 lang po ako nung naglabas po ako ng sasakyan. Kasi sabi ko mga mens, yung sasakyan ko will serves as my commitment na wala po akong babalikan. Anytime na may mangyari na hindi po ako mag-succeed kaagad dito, pwede po akong bumalik sa pagtatrabaho, tama? Kasi kaya ko naman kumita ng 20 to 30,000. So kahit papaano, pwede po akong mag-aral ulit kasi bata pa naman ako. Pero sabi nga po na sa training ni Press, magsunog ng bangka. Magsunog daw po ng bangka. Kailangan wala na po akong babalikan. Kaya ngayon, naglabas po ako ng responsibility. Naglabas po ako ng sasakyan. Ngayon, ang paglalabas po ng sasakyan, responsibility siya. Gusto natin ng malaking income, gusto mo ng consistent na income, maglabas ka po ng resulta. 'Di ba? Kasi sabi nga po nila, kung gusto mo ng mas malaking income, kailangan mo ng malaking responsibility. 'Di ba po? So, eto mga mentors, ayan, dahil po sa sasakyan natin, weekly na po tayong kumikita, weekly na po tayo nagche-cheque. Dito ko rin po na-experience kumita ng 18,000 in 1 week, na kung dati po kinikita ko lang po yan mga mens sa ah, ng 1 month sa employment. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mentors na nag-TikTok po tayo. Na-experience ko po sa TikTok makabenta in 2 weeks ng 26,000, 16,000 in 12 days. And then mga mentors, kahit wala po akong ads, naging top 1 po ako ng 90 days burn sa DRs po ni Mentor Aryan. So, na 90 days po tayo that time, ang declared talks ko po niyan, 5 talks per day. So, takot pa po ako that time niyan mga miss kasi sabi ko, baka hindi ko kaya mag-top kasi sila may mga ads. Sila magagaling na ako bago pa lang. Pero you'll never know mga mentors. And yan, dyan ko lang din po ma-experience mga mens na nabigyan po ako ng free na, na shoes, na heels, na ganyan po kamahal. Kasi kung ako mga mens, hindi po ako bibili niyan. No, hindi po talaga ako bibili niyan, pero kung libre, why not? 'Di ba, nakakaganda po ng paa 'no? Nakakaganda po ng paa 'no, mga mentors. And ayan, mga mentors, diyan na nag-start. And diyan din po nag-start dahil kumikita na po tayo. First time ko po na mag-Baguio, na ang gastos ko po sa 3 days ay 12,000. 'Di ba, diyan po natin experience na nagbabakasyon tayo pero kumikita po tayo. 'Di ba, ang alam ko si Mentor Kent that time meron din siyang 11,000 ba na income na nasa Baguio po kami na nag-e-enjoy, 'di ba? Tapos diyan din po namin experience yung dati mga miss kasi kami nag-start kami like mga 39ers, okay na po sa amin 'yan. 60 pesos, mahal na 'yon kapag 60 pesos, dalawang ulam na dapat 'yon. 'Di ba mga men? Pero dito mga men sa Baguio, pina-experience po sa atin na lalaki talaga yung psychological wallet mo. Kasi mga mens, yung pagkain na po na 'yan, 600 pesos na po 'yan, isang meal lang. 'Di ba? So, alam ko mayayaman na po ang Team Wolves, pero para po kasi sa amin mga ano, para sa akin mga miss malaki na po 'yan 'no.
Pero dahil dyan, nung na-experience na po natin yan, mga mins, lumiliit na po sa atin. Ay, diba? Lumiliit na sa atin ng 600. Oh. Diba? So, yan, mga mentors, no? And, eto po, dito ko rin po na-experience mga mens na monthly po tayong kumikita 69,000, 17,000 in 5 days, 40,000 in 11 days, and mga mentors na naging part din po tayo ng IM Dance Crew, nakapag-perform tayo sa Araneta. So akala ko mga mentors, yung mga ilan sa passion natin ay hindi na po natin magagawa, pero actually natupad din po yung isa sa mga pangarap ko na makapag-perform po sa Araneta. Akala ko po artista lang po yung mga nakakapag-perform dyan, 'di ba? Pero tayo rin po pala makakaroon ng chance. Pero mga mentors, alam niyo po ba na kaya lang po ako sumali sa dance crew? Bukod po sa na-express ko po yung sarili ko through sa pagsasayaw, association. Sabihin mo nga, law of association. Kasi mga mens, biruin niyo po, kasama ko Mentor May, 'di ba? Kasama ko po si Coach RJ, 'di ba? Yung mga mentors natin, yung makasama mo lang sila, malaking bagay na yun mga mens. Kasi yes, yung law of association mga mens, sobra. Tapos may bonding pa po kami sa Tagaytay. After ng magsayaw sa Araneta, nag-bonding po kami sa Tagaytay. Talagang nasolo mo yung mga top mentor, nasolo mo yung iba't ibang mga mentors. May mga nakilala kang iba't ibang mga mentors. Yun, hindi siya mababayaran mga mens eh. Hindi walang pera po yung maitutumba sa ganong experience. So, sobrang grateful po ako dyan. At saka mga mens, kapag part ka ng dance crew, hindi pwedeng wala ka pong income. At hindi pwedeng hindi ka kumikita. Kasi nung naging part po ako ng dance crew, dyan ko po na-experience kumita po ng 83,000 po ng isang buwan. So sa akin mga mins, akala kong yaman-yaman ko na niyan. 'Di ba? Akala ko, hala, laking pera na 80,000 para na akong seaman. 'Di ba? 70,000 retails pa lang. Diyan ko na-experience yun, mga mins. Pero mga mentors, of course, nito medyo nag-aano na po tayo, attrition. Hindi pa man po malaki yung grupo natin. Pero mga mins, experience ko po na ayan. Na-experience po natin na ma-attrition. Bakit po, mga mens? Kasi mga mens, na-realize ko, hindi naman po ako nakafocus sa pagbibuild. Ang focus ko that time, mga mentors, consistent na makasama sa top. Una, top ng Titans, naging top ng Blast, nakakasama sa top ng I Am Worldwide, and consistent po na tumataas yung income ko monthly. Kasi doon ko po nakikita na may nangyayari po sa akin. So ngayon, yung mga team ko, that time, sabi, hindi pa naman daw ako pwede for building kasi kailangan ko pa rin mag-DR ng mag-DR ng mag-DR. So hindi po tayo doon nakafocus. Diba? So ngayon, yan po mga mens, na-attrition po tayo, nawala po yung ilan sa mga key people po natin. Pero nag-start po ako na mag-build noong October po 2023. So last year po, nag-start tayo mag-build ng October. Diyan po yung Zoom meeting po natin, pumapasok ng 10, 15. So yun lang mga mens, no? Kahit na ang DR ko po ay, ngayon po 105 na po yung DR ko ngayon. So ayan, diyan ko rin po na-experience, pina-experience ko po sa mga team yung business expansion. So, meron nakuha po kami dyan na police, may nakuha po kami dyan na barangay tanod. So, marami po. And then, mga mens, natuto sila mag-present. Yung dati, mag-isa ka lang na nag-a-attend ng training. Ngayon, medyo nadadagdagan na po tayo, medyo dumadami na tayo. And then, isa po sa masaya ako and grateful po ako is dati, saling kit-kit lang po ako sa mga IBP presentation ng Blast. Pero ngayon po, buong team ko na po yung host, speaker, sharer, 'di ba? So, isa po yun sa mga, ano ko kasi feeling ko na po-promote po ako. 'Di ba? Ngayon, yung mga small things na ganun mga mens, kung dati, host ka palagi, tapos ngayon pinag-speaker ka na, maging grateful ka.
Kasi mga mens, big sabihin na po-promote ka na. 'Di ba? Nagle-level up ka na kahit papaano, 'di ba po? So, ayan, and then sabi nila kailangan mayroon kang team, may team name ka, nagpagawa po ako ng logo, kumuha po ako ng core people. So, kumuha po ako ng mga key people na makakatulong dito sa business, 'di ba? And next, mga mens, na-experience ko po March to June, 100,000 po yung kinita natin sa dashboard. Pero nung January, mga mens, diyan ko po na-experience kumita ng 100,000 in 1 month. Marami din po akong sacrifices, mga mentors. Delayed gratification. Lahat ng birthday po, lahat ng Mother's Day, Mother's Day po ng mama ko, birthday ng kuya ko, ng pamangkin ko, yung mga dating sinasamahan ko ng mga gathering, yung pag na-invite ka, lahat yun, mga mens, hindi ko po pinuntahan. Delayed gratification. Ultimo New Year, mga mens. Ang sabi ko po sa mama ko, hindi ako uuwi nang hindi po ako rank up. Yun yung sabi ko, mga mens. Na minsan, mga mens, eto ha, isa po sa delayed gratification ko, ano ko, kaya nga sabi ko sa inyo, mga mens, emotional pain can change you. Di ba? Kasi, mga mens, 5 minutes away na lang po yung bahay namin doon sa church. Pero hindi po ako umuwi. Pag tumatawag po sa akin yung mama ko, minsan hindi ko po sinasagot. Minsan sinasagot ko, mga mens, pero saglit lang. Actually, minsan 1 minute, 2 minutes lang kami magkausap, pero hindi talaga matagal. Sasabihin nun, "Ilang RQV na lang ba kulang mo?" Gaganon yun. Tapos sasabihin, "Tagal mo naman mag-rank." 'Di ba? So, yun po yung mga ilan sa mga iniiyak ko before. Kasi sabi ko, kailangan ko matapos, kailangan ko magawa. 'Di ba? Pero yan po, yun, mga miss, biruin niyo New Year, pero nandun po ako sa ayan. So, ano po kasi nandoon po ako sa yes, yung mama ko na po yung bumibisita sa akin, pero ayoko po ng binibisita ako kasi made-defocus po ako, mafo-homesick na naman, mga ganyan. So, hindi natin dapat ine-entertain yung mga ganong emotion. Tapos diyan din natin na-experience, mga mens, yung binangga po yung sasakyan ko, 'di ba? Tapos ayan. So, nung binangga po yung sasakyan ko, mga mens, biglang one day na ospital po yung mama ko dahil sa stress sa work. Biruin niyo po, 200 to 300,000 po yung kailangan naming bunuin. Pero dahil po sa barley, hindi na po kami gumastos ng ganun. Pinalaklak ko po sa mama ko isang box ng barley, mga mentors. So, ayan. Pero lahat nga, mga mens, ayan. Ang ano, ayan. So, nag-aano yung speaker namin dito. So, yun, mga mentors, lahat ng mga sacrifices mo ngayon, mga mens, lahat yan bayad yan. Lahat ng mga ginagawa mong effort, 'di ba? Kung hindi ka man na-appreciate ng mga downlines mo, 'di ba? Maging mabait ka lang, 'di ba? Lahat yan nakikita ni Lord, lahat ng mga effort natin, mens, bayad yan. Hindi man ngayon, pero bayad yan, mga mens, no? Kaya magtuloy-tuloy ka lang. So, ngayon, mga mens, eto na po, medyo malapit na tayo. So, naging top 1 po tayo ng Agilas, ng Blast, and naging top 5 din po ng IM Worldwide. Naging speaker din po tayo sa IM Worldwide. So, ilan po yan sa mga sobrang grateful po ako na ibig sabihin po may nangyayari po sa akin, no? Sa mga ginagawa ko po, nag-i-improve po naman ako, no? And ibig sabihin may mga natutulungan na din po tayo under our organization. And eto, mga mens, wala po akong ads. Pero yung mga post ko ay ganyan po yung nare-reach. Medyo nade-delay lang po, 'no, malabo siya. Pero yan po yung nare-reach, mga mens. Dumating pa po last April or last May, ang posting ko po ay umabot po ng 1.1 million po, o 1.2 million na reach nang wala po akong ads. Dito, mga mentors, kailangan alam niyo po lahat ng ways of earning, yung platform. For example po, naka-marketplace ka ngayon. Hindi forever na nandyan yung marketplace. Kailangan mo rin aralin iba pang marketing.
Kasi mga mens, hindi lahat ng downlines po natin ay pang marketplace. Hindi lahat ng downlines natin pang ads. Hindi lahat pang pamumusakal. So, kailangan talaga mga mens, aralin natin. Ito yung ginagawa ng ibang mga mentors. Kung hindi sila marunong, di ba kumukuha po sila ng mga key people na marunong, yun yung papaturuan nila. Tama? So, pwede pong ganun yung gawin natin sa ating mga downlines para hindi po sila nahuhuli. So, ayan, mga mens, ito na po sa paghihit natin. Actually, mga mentors, dyan ko na-experience mga mens na February ako talaga medyo na-burn. Na nilalagnat po ako mga mens, 3 days po akong walang tulog. Kasi February talaga ako hitting mga mentors. Pero since nung February mga mens, isang jade na lang po ang kulang ko noon. Hindi ko pa siya tinapos kasi nga March daw po mag-hit. Dahil yun nga. Pero syempre, ito rin sa mga lesson learned natin mga mentors. Minsan, may mga plano po tayo na hindi natutuloy, but it doesn't mean na hindi pa siya natuloy at na-delay siya. Ibig sabihin, hindi na siya mangyayari. So, minsan, mga mens, pinapaganda lang talaga yung story natin, mga mens. Kaya, wag kang susuko, mga mens. Kasi that time, ang dami ko pong mga setbacks, ang dami kong disappointment sa sarili ko, personally, and dun sa mga plano. Kasi may mga planong hindi natuloy, 'di ba? So, talagang nakaka-burn. And dumating po sa point na parang ayoko na mag-hit ng Sapphire. Ayoko mag-rank. March yun. Parang sabi ko, parang ayoko na mag-hit. Parang ganun mga mens. No? So, ayan. Pero mga mens, ito yung na-appreciate ko. Sa dati ko pong trabaho, mga mens, inaatake na ako sa puso, pero sabi po ng bisor ko sa akin, magpahinga ka lang sa clinic for 15 minutes. After nyan, balik ka sa post mo. Pero dito sa I'm Worldwide, mga mens, nilalagnat po ako dyan. Pero kumita po ako ng 54,000 in 1 week habang nilalagnat po. Kaya naman pala, mens. Nakahiga po ako mga mens, nilalagnat, basta may hawak kang cellphone, may wifi ka, kaya mo mag-chat kahit papano, isend mo yung link, isend mo kung saan magbabayad. Nakapag-OTS po ako 2 gold package po. Tapos po, nag-just for you po ako ng gold. So, kumita po tayo ng 54,000 habang nilalagnat po. And so, I am worldwide ko lang po na experience na simula January, naglilimit po yung GCash ko. Diba? Grabe si IM. So, yan po, mga mens. And then, ito na po yung naging top 4 overall na po tayo ng Titans. And dahil po dyan, mga mentors, hindi man natin na-hit that time yung pagsasuffer, mga mens. Pero meron naman po na naglabas ng sasakyan po under our team. And yan din po yung nakapagpamotivate sa atin, mga mens, para mag-hit ng rank. Sabi ko, hindi pwede yun may kaparehas na ako na naglabas ng sasakyan, hindi pa pwede. Kailangan nasa upline, meron pa rin akong 1 step ahead sa downline. Di ba? Para ano, tsaka sabi ko po, it's time. Pero hindi po ako nag-hit. Dumating po yung April 22, mga mens, hindi ako nag-hit. 1.6 po yung RQB ko. Ang production ko lang yan, mga mens, isang silver. So ngayon, mga mentors, 23, nakapag on the spot po tayo ng Jade package from Canada. Anong gigil ko dito, mga mens? Sabi ko, tuwing mag-hit ako ng rank up, lagi na lang sablay sa Jade. Lagi na lang kulang ang Jade. Yung tapos mo na sana yung rank, pero laging walang, yung Jade na lang talaga. Kaya doon ako gigil na gigil, mga mens. Simula January, inaral ko po ang pagbabagsak ng executive package. Kaya po twice na tayong nag-just for you ng gold package and malapit na po tayo mag-just for you ng platinum since hindi po ako naka-jade. Yun yung masakit. 'Di ba? So ngayon, nakapag on the spot po tayo ng jade package, mga mentors, talagang lahat, mga mens, 3 hours ko po yan. 3 hours ko po kinausap bago nakapagpa-pay-in. And alam niyo po ba, itong downline ko po na to na taga Canada, 1 month pa lang po, ubos na po yung product. Ngayon, ang sabi niya po, bibili siya ulit ng Jade. 'Di ba? Grabe. Ngayon, yung dating iniiyak ko na hindi po ako makapagpa-pay-in ng Jade, yun pala, mga mentors, eto pala yun.
Kaya pa hindi ibinibigay kasi baka hindi ka pa ready. Baka kasi mamaya 'pag nag-pay in sa'yo hindi mo alam paano mo i-handle, tama? Baka ma-mismanage lang, baka mamaya mag-away pa kayo, sabi mo tutulungan mo ako, hindi mo naano ngayon, 'di ba? Hindi mo ko natulungan ngayon. Ayan, by the way, thank you so much po kay Mentor Tetchy kasi isa po sa mga nakakatulong ko kapag may question po yung downline ko sa Canada. Siya po yung ilan sa mga nakakausap namin. So, thank you so much po, Mentor Tech. And ayan, bukod diyan mga mentors, yung pagdadrama ko ng ilang araw, mga mens, kasi nga sabi ko, alam niyo yun, dumating po ba kayo sa point, mga mens, na feeling niyo walang nangyayari po sa inyo? Parang gano'n. Feeling niyo walang nangyari sa inyo, feeling niyo gano'n lang, kailangan niyo mag-step up, pero try ka naman ng try, ginagawa mo naman yung part mo, pero parang kulang pa din. Tapos may magandang plano ka naman, good naman yung intentions mo, pero hindi natutuloy, yung mga gano'n, mga mates. So yun yung mga pinagdadaanan ko before nun, kaya talagang hindi po ako naka-focus sa paghi-hit ng rank. Pero nag-attend po ako ng mga training ni Press, nag-movie marathon po ako ng training ni Press. Sa Blast, sa Titans, nag-movie marathon po ako dun. Ang sabi po dun, mga mens, na puwede kong i-share sa inyo, mga mens, is yung correct faith. You have to have a correct faith, mga mens. Minsan kasi kapag humihiling po tayo, sinasabi natin, "Sana po." Dapat pala, mga mens, sabi doon sa correct faith, ang correct faith daw po is being sure. Wala namang sinabi dun, mga mens, na kapag may correct faith ka is may doubt. Kasi 'pag sinabi mong sana po, may doubt ka pa rin, tama po ba? Ngayon kung ang sasabihin po natin, "Lord, thank you Lord, hit ko na po yung Sapphire. Thank you Lord, hit ko na po yung sa sasakyan. Thank you Lord, 1,000,000 circle na po ako." 'Di ba? "Thank you Lord, ibibigay niyo po yung mga tamang tao sa'kin. Thank you Lord, may jade package po ako." Kung gano'n po yung laging lumalabas sa mind natin, 'di ba, automatic it is finished. Hindi pa man nangyayari. 'Di ba yun po yung faith? Hindi mo pa man nakikita pero alam mo. You are sure. So, isa po yun sa tumatak sa akin, and of course yung instant gratification. Kapag mabilis binigay sa'yo, mabilis din mawawala. Kasi hindi mo naman alam paano i-value, 'di ba, paano i-manage. So, kaya yun nga, going back, kapag hindi pa ibinibigay sa atin is inihahanda pa tayo, mga mets. So, ngayon nung nakapagpa-jade package ako, mga mets, sabi ko, "Ano ba 'yan, hindi naman ako naghi-hit." Kinabukasan, mga mens, nakapagpa-pay in po yung downline ko sa Canada, sa Sydney. Nakapagpa-pay in po kami, isang gold, isang silver. Sa Hong Kong may silver din po. So ngayon ang RQV 468 na po. Sabi ko, hala, hindi ako naghi-hit. Ngayon, nakausap ko po si Mentor Aryan. Pagdating ng 25, yan na po yung meeting kami nila Mentor Aryan for exclusive meeting po ng mga nag-a-ads. So, kahit hindi po ako naka-ads that time, sabi ko, "Mens, may problema po ako." Always consult to your uplines, mga mens. Always, always consult. Mens, nahihiya ako. Huwag ka mahiya, i-consult mo kaysa magkamali ka, mga mens. Okay? Always consult. No, papagalitan ka man, okay lang. Ano man sabihin sa'yo, pagalitan ka man, i-ano ka man, okay lang. Sabihin mo kung may problema or what, always consult. Okay? Mga mens, sabi ko kay Mentor Aryan, "Mens, 7.2 po yung RQB ko, 400 po sa kabila." Sabi ko sa mentor ko. Dumaan po yung ano, eto, mga mens, another delayed gratification habang ang Agilas po ay lumalangoy sa Batangas, nagsi-swimming sa beach, ako po ay nagfa-flyering po sa Ombudsman. That time, mga mens, meron po ako nakuha diyan, PNP. Finollow up po natin, nakuha ko lang, mga mens, through flyering. By the way po, si Tita Mary Ann, yung taga-Canada ko, hindi po ako naka-ads. Nakuha ko lang po siya sa like. And then, ni-refer sa like, ni-refer po siya. So, ayan po, finollow up ko, mga mens, lahat na ng ways ng pagpa-follow up, ginawa ko na po sa kanya. And then, nung day na nag-hit na po ako, ng week na yan, na nag-hit na po ako. And then, mga mens, eto po, dumating po yung aking downline from Hong Kong. Namatay po kasi yung papa niya.
So, simula 6 p.m., buhay na buhay po ako hanggang 5 a.m. po ng umaga, nagtotok po kami dyan. Habang may lamay, nagtotok po kami dyan. Alam niyo po ba dahil sa lamay na yan, nung pagdating niya, siya po kasi yung nagsabi na, Mens, tulungan mo naman ako magtok sa mga pamangkin ko. Dahil po sa lamay na yan, meron po akong 4 na full-time ngayon na lalaki galing po dyan. Di ba? So, natok po natin yung mga kabataan na yon. And take note mga mens, 5 a.m. po ako nakauwi from Laguna, nag-drive pa po tayo pabalik ng office. Kasi po mga mens, bakit kailangan makabalik sa office kahit wala pang tulog? Kaya bangag na bangag ako niyan mga mens. Diyan na po mga mens yung another Jade package po natin na PNP. So, nagulat ako, sabi ko, tita, sure ka pa ba? Tapos nagulat po ako, cash po yung dala niya. Cash po na Jade package. So, 4472 na. Ngayon sabi ko, Lord, hindi, tapos na to eh. Iba pala talaga mga mens kapag sigurado ka na tapos na. Kahit hindi pa nangyayari mga mens. Dati hindi ko siya maintindihan na lagi ko lang sigurong sinasabi na tapos na to, tapos na to, tapos na to. Pero yun pala may doubt pa rin sa mind ko. Dapat pala wala, mens. Kaya ikaw, mens, linisin mo na yan. Okay? Ngayon, mens, eto, 28, 29, walang nadadagdag. Pagdating po ng 30, wala po akong kasama. Pumunta po ako ng Pampanga, nag-drive po ako mag-isa. Kahit hindi ko po alam paano pumunta dyan, hindi ko alam kung ano mangyari sa akin dyan, mga mens. 5 hours po ako nag-drive, 5 to 6 hours. Kasi po, balik ka na. And then 8 a.m. nandun na po ako mga mens. Pagdating ko dun mga mens, ang sabi sa akin, dapat hindi ka na pinapunta ni Mayet. Wala akong dalang pera. Ay, anong mindset mo nun, mens? Pero sabi ko na hindi pwede, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapapay-in. Na OTS po natin yan ng gold package. Ayan o, sabi, actually po pinag-jade pa namin pero ayaw talaga maglabas eh. Nakauwi po ako, biruin yung mga mens, yung pagko-close ng deal ko para lang matapos yung rank up mga mens, simula 8 a.m. hanggang 2:00 po ng hapon. Tapos nakabalik po ako, 2:00, alauna mga mens. Nakabalik po ako ng office ng 3 p.m. na po. Doon po namin pinrocess yung gold package. And that time mga mens, may kulang pa rin akong gold package. So ngayon, simula 3 p.m. hanggang 6 p.m., nagko-close deal po ako ng gold. Lahat ng mga prospect po, finalo up ko na. Ayan po yung sabi ni Mentor Arian, okay na ba yung RQV mo? So, okay na po yung mga pay-in ng silver, copper, yung gold na lang. Ngayon, nag-angkas po ako. 3 angkas, 1 taxi. Para lang po ma-deposit yung pera. Pag-deposit ng pera, mga mentors, limit po yung bank account. 'Di ba? Buti na lang talaga mga mens may IBC Italy. Kaya thank you talaga sa IBC Italy na i-process po yung ating gold package na natapos po yung rank up po natin. Biruin niyo po mga mens, 8:56 ko na po na encode. 8:56 PM na po natapos. Mag-isa po ako niyan mga mens na nag-process. Wala akong kain kasi hindi ako makakain. Hindi ko nga kasi siya tapos pa. At ang nakakatawa pa dito mga mens, gusto mo na sanang umiyak sa saya, pero hindi ka maiyak kasi hindi pa nagre-reflect. 'Di ba? So yan siya mga mentors. Actually, para sa aming mga kabataan, mga mens, mahirap po mag-close din ng Jade ng mag-isa. Mahirap po mag-close deal ng executive package ng mag-isa. Mahirap maghanap ng mga client din. Kasi dito po sa Pinas, hindi naman all the time ay may makakapaglabas ng Jade dahil po ang income ay minimum wage. Ngayon, kailangan namin, alam niyo po yon. So kaya, sa amin, kumbaga po, parang sobrang ano talaga kapag naigapang mo yung, yung pagra-rank up po ng Sapphire, ng hindi plan. Pero kapag po kasi si Lord na po ang kumilos, sabi nga, 'di ba, no one can stop you kapag ang Lord na po ang kumilos. 'Di ba? So,
Sa iba po sobrang dali na mag-rank up, sa akin naging mahirap po sa akin mag-rank up, pero mga mens 3 times po ako nag-try mag-hit bago ko siya totoong na-hit. Kaya kung ikaw, huwag kang mapapagod na mag-hit ng mag-hit ng mag-hit kasi kung hindi mo naman siya nahi-hit, may babagsakan ka naman. Tama? Ngayon mens, okey na yung sapphire mo, hindi pa rin nag-reflect, 'di ba? So ganun pala yun mga mens, so at least alam ko na, 'di ba, na may ganito palang pa-suspense. And dahil po mahal na mahal po tayo ng ating mother titans, siyempre car achiever na po tayo, sapphire na po tayo, 500,000 circle na po tayo mga mens, thank you Lord. 'Di ba? Ano na yung next? Sabi pa nga po ni Mentor Aryan, sports car daw and mag-rank up na daw po sa diamond. Diyos ko! 'Di ba? Amen. Thank you Lord. 'Di ko alam po kung papaano, pero thank you Lord, 'di ba? So, yan mga mens, and alam niyo mga mentors, kung siguro nauna yung plano ko, hindi siguro mga mens magsasabay-sabay yung paghi-hit ko. Sa pag-hit ko po ng Sapphire, kumita po tayo 74,000, na-hit po natin ang Lacoste na free shoes worth 7,000, nanghihiram lang po ako ng sapatos. Hindi po ako bumibili ng sarili kong sapatos mga mens. So yung mga sapatos ko, it's either bigay, regalo sa akin, or hiniram ko lang po sa mama ko. Kaya that time mga mens, naiyak talaga ako kasi sabi ko sa mama ko, hindi na ako manghihiram ng sapatos. O, 'di ba? So, ayan mga mens, talagang pagpasok namin ng Lacoste, unang-una ko pong sinabi kay Mentor Aryan, sabi niya, "Tingin-tingin ka diyan." Since dominante po tayo mga mens, sabi ko, "Mens, shoes po." So, 'yan. And dahil diyan mga mens, sa paghi-hit din natin, na-hit po natin ang level 1 na Gucci belt po, 40,000. 'Di ba? So, ngayon lang po ako nalibre ng ganyan, and kaya din po tayo naghi-hit ng ganyan kasi mga mens, yes, may team ka, puwede mong tutukan yung team mo, pero yun po yung natutunan ko mga mens, never mong kakalimutan yung sarili mong production. Kasi baka mamaya nakatutok na po tayo lagi sa team natin, nakakalimutan na natin na kumita din ng sarili natin. Unang-una, diyan po papasok yung isipin ng team mo, "Ay mas malaki na income ko sa mentor ko, 'di ko na pakikinggan." Yung mga gano'n po mga mens. So, kumbaga pinagsasabay ko po mga mens na tumututok ako sa team kahit hindi pa sila sobrang dami mga mens, kasabay po nun kailangan may sarili pa din akong production. Ang hirap magpagawa sa grupo mo kung ikaw mismo hindi mo nagagawa. Ang hirap magsabi na makapagpa-pay in ka ng Jade package kung ikaw hirap ka makapagpa-pay in ng Jade. 'Di ba, ang hirap magsabi na mens mag-hit ka ng Just For You kung ikaw hindi nag-Just For You, tama? So, kaya sinisikap po talaga natin mga mens na magawa para po may susundan din yung team at para siyempre makita po nila na posible sa kanila. Mga mentors, ang paglalabas ng resulta hindi po nilalabas ng mga mentors niyo para sa sarili lang nila. Mga mens, ang paglalabas ng resulta kaya po inilalabas ng mga top mentors po natin para makita mo na posible din sa'yo, na kaya mo din. 'Di ba? Kasi mga mentor, sobrang ngayon sa journey ko ng Sapphire, mas lalo ko pong na-appreciate yung mga mentors ko. Mas lalo ko pong na-appreciate na, ang hirap pala maging mentor, 'di ba? Ang hirap pala na, alam mo yun, kahit na, hindi hindi ka na kumbaga may mga misunderstanding kayo ng team or what, kailangan mo pa ring mahalin, 'di ba? Kailangan mo i-treat well. So, yung mga simpleng gano'n mga mens, and grabe kasi hindi naman tayo kaano-ano ng mga mentors natin, pero gano'n yung treatment sa atin. So, hindi lang 'yan mga mens, meron pa tayong exclusives pa, 'di ba? And looking forward tayo na ma-hit yung Okada, and at the same time po yung free wheels ng I Am Worldwide, 'di ba? So sa mga lumalaban, unang-una 'wag mong iisiping hindi mo kaya, mga mens, 'no? The moment na inilabas yung incentive, dapat sa isip mo tapos na yun, mens. And ito na lang mga mentors, God is not preparing your blessings, mga mens. He is preparing you for the blessings. Mga mentors, dito po mga mens, sabi ko nga, lahat po, ayan,
So, makikita nyo na yung pagmumukha ko, mga mens, no? Ayan. So, lahat po, mga mens, nang nangyayari sa atin, may purpose yan, mens. Dito ko na-experience yung time na parang gusto mo na sana na mag-quit, di ba? Gusto mo din naman nabu-burn out ka din naman. Pero mga mens, dito ko na-appreciate yung mga mentors ko, na yung mga mentor ko sobrang laki din naman ng mga pinagdadaanan nila. Pero tumuloy-tuloy sila kaya nandito ako ngayon. So, as take back naman, parang give back naman sa mga downlines ko, hindi ako pwedeng mag-quit kasi may mga taong nakatingin po sa akin. And may mga tao ako, kumbaga buhay yung hawak mo dito, mens. So ngayon, kapag nag-failed ka, sabi nga ni Coach Mike, kapag nag-fail ka, mag-fail din yung team mo. 'Di ba? Kaya mga mens, kailangan natin mag-step up para sa team natin. Kailangan natin mag-hit ng rank. So ngayon, hindi tayo pwedeng tumagal sa Sapphire. Kailangan natin mag-rank up. Kailangan natin mag-rank up. And ngayon, inilalaban po natin yung rank up ng isa po nating leader, mga mens. So sana mga mentors, kahit papano, may nakuha po tayo, may nakuha po kayo dun sa shinare ko, mga mens. Isa na lang, mga mentors, no? Ano ba yung gusto mong makuha dito sa IM Worldwide, mga meds? Kasi dito, mga mentors, kailangan mga mens, may goal ka eh. Kailangan mo tumatak dito, mga mens. Hindi ka lang pandagdag eh. Yung ikaw, for example, si Mentor Joe, hindi ka lang dapat nag-host, di ba? Darating yung time, dapat yung goal mo, dapat may Mentor Joe na tatatak sa IM Worldwide na, ito yung malupit na yep. Tama? Kasi mga mens, lahat kayo may mga skills and napakalupit po ng mentor niyo, mga mens. No? Kaya I know lahat po kayo dito, looking forward po ako na lahat tayo dito ay maging successful po sa IOM Worldwide. And thank you so much, mga mentors. Thank you po, Mentor Claire, and thank you po sa inyong lahat, mga mentors. Again, I am Mentor Franz, and to God be all the glory po. Maraming salamat. So ibabalik ko na po sa pogi nating host, Mentor Joe. Ayan, thank you so much po, Mentor Franz. Ayan, ang reflection ko naman po sa topic na napakinggan po natin ngayon ay consistency is the key. Bakit? Magtuloy-tuloy ka lang dahil nandito na tayo, dahil may purpose si God kung bakit ka dinala dito ng mentors mo. And dahil pag nahihirapan ka, ibig sabihin lang po nasa tamang proseso po tayo, mga mens. And pag pinaghihinaan po tayo ng loob, mag-pray lang po tayo dahil si God lang po ang makakatulong po sa atin sa mga problem po natin dahil siya lang po ang nag-iisang Panginoon po natin. Ayan. And eto pa yung isa ko pang reflection sa topic ni Mentor Franz. Hindi pa binibigay sa'yo ang hinihiling mo dahil baka hindi ka pa ready sa gusto mo mangyari sa'yo. And training is the best key of our success. Ayan, mga mens. Pataypuan naman po kung may natutunan po tayo sa training ni Mentor Franz. Pataypuan po, mga mens. Ayan, si Mentor Kent. Si Mentor Marie Chris. Si Mentor Francia. Mentor Jackie. Mentor Lira. Ayan, may pwede po bang mag-share or mag-volunteer po sa mga learnings po na natutunan po natin sa training po ni Mentor Franz? May mag-volunteer po ba? Picture muna tayo, Mentor Joe.